O kung na pagkaga mga tugang ay very blessed na naman kita na mga kasama, makakaputan na kita mga bagay patungkol sa batas. Ang isang ano tawag dito, aktibo as in tawag dito, mga Magaling. expert na abogado. Makakasama tayo niya ng aga. Ang head lawyer ng Francisco Celestial Britannico Law Office sa Makati City. Kasama natin ngayong umaga, pangatlo na ito, no? Si Attorney Francisco Celestial Britannico. Attorney, good morning po. Good morning po ulit, Sir Ricky, Sir Ronnie. Magandang umaga po sa inyong lahat na nakikinig dito sa FEBC DY. At magandang araw sana. Opo, Attorney, kumusta po kayo dyan sa Metro Manila? Yan naman, mainit. Oh, oo. Oo. Matindi ang init. Kahit saan siguro, Attorney, matindi. Bawal maglakad-lakad ngunyan kung saan-saan dahil sobrang init. Attorney, ano po ba yung ano natin ngayon? Medyo excited kami sa isi-share mo ngayon. Alam mo, para kaming nasa law school. Every time mag-usap-usap tayo, kami ay willing makinig sa mga batas na hindi namin nalalaman. Today po, as we would going to discuss po yung adoption dito sa Pilipinas at saka, well, may other side din po ito na kung international adoptions. But Oh, domestic adoption, and international oo. adoption. Yes, Oo. sir. So, may mga dapat kaming malaman tungkol sa akala kasi natin na nung araw ba kasi, Attorney, ay anytime pwede ka gawin yan. Pero sa ngayon, may batas ng dapat na sundin. Yes, sir. Well, dati po ang nangyayari na malimit ay yung tinatawag natin na pag-ampon na Mm. aangkilin na lang o i-entrust yung bata sa isang gusto magpalaki sa kanya tapos may kakausapin na lang po doon sa opisina ng civil registry at nangyayari sa kanila, i-register po nila na anak nila sa birth certificate yung bata. Mhm. Pwede naman yung attorney pag walang nagreklamo. Well, at sa ilalim po ng ating batas, sa ating revised penal code, in fact, ang tawag doon ay simulation of birth, na labag ito sa batas, meron siyang actual criminal na penalty dahil ito po ay paraan ng falsification ng public record. Pero sa ating kinabubuti naman, sa ngayon may amnesty actually yung simulation of birth that it also relates to adoption. Na pwede nang gawing legal yung process na yun kung nangyari ito in the past ay up until 2029, pwede pong i-report mo sarili mo na ito ay nangyari at gagawin siyang formal adoption process na mas madalian lang din siya. Ito po yung tinatawag nating rectification of simulation of birth, pag-aayos ng sitwasyon na ito. At it can be very valuable, particularly sa iba't ibang sitwasyon. Kasi imagine kung yung simulation of birth, ginawa po ng tao ay inampun nila, linagay nila sa pangalan nila yung bata na anak daw nila, pero alam naman ng mga kamag-anak nila na hindi nila anak yan biologically. Mm-mm. Tapos pinalaki nila yung bata, tapos when they pass away, baka yung kamag-anak might contest the inheritance ng bata. Kawawa naman po yung bata. Correct. So, nabanggit mo, attorney, yung amnesty. Kailan pa, ano ang sakop na taon nito? Kung ito ay magtatapos sa 2029, kailan ang simula nito para maka-avail sila ng amnesty? It's been ongoing, sir, for about actually since for some years already. So the amnesty period was supposed to be about 10 years. So mag-expire po siya ng 2029. So actually umaandar na po siya ng right now. So anybody can avail of it. Yung proseso po that I would recommend first is to visit po yung local DSWD office nila dahil yun po yung touch point. Well, ito po yung point person that you would talk to, yung social workers doon, and they can guide you through the process. Mhm. Ito po, attorney, yung mga inampun na walang papel. Oo. Yes, sir. Actually, ito po yung sitwasyon na pinanganak yung bata. Kunyari, for example, yung mother walang kakayanan na alagaan yung bata, binigay na lang po niya doon sa isang pamilya, tapos ang ginawa po ng pamilya niyo, pinaregister nila yung bata sa kanilang pangalan. Ginawa po nilang simulation of birth. So, ito po ay yung sitwasyon na it appears doon sa birth certificate na yung nagpalaki ay siya yung biological parent or parents. Pero ang katutunayan ay hindi po naman po pala.
Attorney, anong aayusin dito? Kung tutuusin, legal naman na kasi registered na siya 'Di ba? Legal na to sa papel. Ano po ang dapat ayusin dito? Well, sa paniniwala ng gobyerno, yung bata ay anak ng anak ng nakasulat doon sa birth certificate. Mm. Pero mayroong possible problems that can come up in our experience. For example, kung meron balak mag-immigrate overseas or ipapetition yung bata overseas, there can be governments na for part of the immigration process, like yung Estados Unidos, they actually will ask for DNA results sometimes about kung may Okay. relationship ba talaga. Okay, So I understand. without that being cleared, without it being clear na adopted yung bata, it will actually be refuted na sila ay related. So hindi Oh, madadala yung bata overseas. That's one situation. correct, Another one, correct. nabanggit ko kanina, for example, during the lifetime ng magulang, nag-amass po sila ng property. Meron Mm-mm. silang bahay, meron silang business. Tapos kung after they pass away, of course, they want the child, yung inaruga nila to be the one to inherit. Pero kung may kamag-anak or other interested parties who will say, actually, wala namang relationship yan, hindi na dapat magmamana yung bata, it should go to other members of the family. Mhm. Baka po mag-file sila ng kaso sa korte, tapos ipa-DNA test ng bata, madi-disqualify din. Oh, So in those ganon. situations, it is better for the child na maging maplansya talaga, na talagang legal yung adoption. Hindi lang it looks Ayun. like No, on paper, but actually legally, hindi na ma-assail, hindi na ma-attack. mhm. So, linawin natin, attorney. Ang sino mang inampon or inadapt na hindi dumaan sa legal na proseso ay pwedeng questionin pagdating ng araw. Pwede po. Kasi po sa ating batas ay hindi po actually nag-expire yan. Yung right to question whether somebody is not really the child of somebody. So that's why meron tayong formal na adoption process. Now, yung Mm. binanggit ko po, itong rectification of simulation of birth, ito yung pag-aayos kung nangyari na ito, yung pag-aampon na hindi legal. Pero Mhm. meron tayong if from the start pa lang po, kunyari may batang gustong i-adopt, meron tayong actual na adoption process na pwede rin ma-avail of. Mm. So, for example, may bata or uh, Mhm. may gustong maging magulang, gusto nila mag-adopt, may proseso naman po tayong legal din Mm. dito. Mm. So, na aside from fixing the situation that already happened, meron tayong for the situations where somebody actually wants to adopt at the start. They can adopt a stranger na nasa pag-aaruga, for example, ng DSWD, or they can adopt a relative even, depending on the situation. May iba-iba pong sitwasyon. Mhm. What if, attorney, yung isang bata ay iniwan lang sa harap ng bahay? Oho. Ano po ang proseso ng adopsyon? Kung halimbawa yung naiwanan, Biniwan nga yan sa oo, simbahan. sa Yung mga ano simbahan. baga, Oo. kwentong Pinoy. Opo. Ano Well, pa kung magiging proseso? Opo, opo. sa sitwasyon po na gano'n, na nangyayari yun in the past and nangyayari pa rin po today, may iniwang bata, tapos hindi po alam kung sino yung magulang, hindi po, tapos or wala pong record, tapos inalagaan na lang po siya na nakahanap sa kanya. Mhm. Ang kanila pong dapat gawin ay to inform the DSWD. Okay. Actually, yung sa na local DSWD nila, it functions as the Regional Authority for Childcare, na merong bata that was abandoned, inform them that it was found, and then yung magkakaroon po ng inquiry into this, and then if they want to adopt the child, yung Regional Authority for Childcare natin will prepare the process to declare that the child is legally available for adoption. And then the Oh. process can start. So kailangan po munang ma-identify yung bata as being available for adoption. Kasi po, of course, they would might want first to check Announce. Mhm. saan ba talaga yung magulang, or may ano, baka naman po na nawala lang yung bata pero gusto siyang hinahanap siya ng kanyang biological parents. Correct. So there has to be a designation by ang ating gobyerno, primarily through the offices ng child care authorities natin, Mhm. na the child can be adopted. Kapag na-declare po na pwedeng ma-adopt yung bata, yung child po ay pwedeng ma daan na through the process.
May dalawang tanong dito, attorney. Unang tanong ay ano ang gagawin? Halimbawa ngayon ay merong nakikinig na mga inampon siya sa papel pero walang legal process na nangyari. Anong steps ang gagawin nila ngayon? Pangalawang tanong, attorney, ay tapusin na natin ang tanong nito baka makalimutan natin. Pangalawa is halimbawa, merong isang estudyante na nabuntisan at ayaw niyang mapahiya. Ipanimagay niyo yung bata for adoption. At ito ay sa bandang huli nalaman. Sino ang pwedeng kasuhan sa dalawa? Pwede ba kakasuhan ba yung dalawa? Yun ang tanong. You mean po yung sitwasyon na binigay niya yung bata, inampon siya, tapos linagay sa pangalan ng ibang magulang? Yes. Sa birth certificate, Oo. yes. At one day nagkaso. Pwede bang kasuhan yung ina at madamay din sa kaso yung tumanggap? Okay. Well, if this happened in the past, it will be covered by the amnesty. Kasi yung amnesty covers po yung if this has already happened. Ang mangyayari po is you apply for the amnesty. It's an administrative process. Hindi po siya kailangan dumaan sa korte. Actually, in terms of you can have legal assistance, but you can also go directly doon sa DSWD office. And then i-inform po sila na yung adoptive parent or at least yung nag-ampon na parent ay gusto po niyang i-legalize yung process. Okay. So they go there and then they submit proof na matagal na nasa kanya yung bata, na at least 3 taon ay inaalagaan na niya yung bata, umabot na po ng ganong katagal. And then yung basically kung nangyari and then basically to prove that during that time na binigay po sa kanya yung bata, linagay po sa pangalan niya yung birth certificate na sa kanya yung bata, siya actually nagpalaki, or at least for a period of time during that at least 3 years, siya kasama niya yung bata, pinapalaki niya yung bata. And that ang kinagaganda ng batas na ito ay it is an amnesty. Meaning, if you go through this process and you admit and you tell that this is what happened and you prove na pinaaral mo yung bata, naging kasama po ninyo, wala po siyang criminal liability if you avail of the amnesty before 2029. Okay. So that's really what's important here. From time to time po yung gobyerno naman natin pinapublicize na merong amnesty na ganito, pero ang napapansin ko ay marami pa rin hindi nakakaalam, and sayang naman po kung medyo once in a lifetime wait ito para to fix the situation, para lahat ay planchado. Yes, attorney. Yung isang tanong natin, attorney. Tungkol po doon kung sino may kasalanan? Hindi. Sino po yung liable? Hindi. Yung nakalimutan ko na karon. Well, you asked I think earlier, sir, yung sino po ang Ay, anong proseso? Hindi, sir. Anong proseso yung anong halimbawa, proseso po? meron ngayong nalaman niya itong amnesty. Alam niya na ampun siya pero hindi illegal. Pero ampun siya. Okay. Ano ang steps na gagawin niya ngayon, attorney? Well, ang steps po ay kailangan nilang pumunta nga sa DSWD. DSWD first. Magdala sila ng documents. Okay. May mga documents that they would have to prepare. First of all, of course, yung birth certificate. And then I would suggest preparing certain other documents like yung kanyang school records, mga litrato na magkasama sila ng adoptive parent during certain points in their lives. Na doon siya lumalaki. At all of those things. Actually naman po, kapag pumunta po kayo sa DSWD with this, may form pong kailangan i-fill upin doon. Basically, kailangan mo of course yung consent ng adoptive parent. So this would not be available kung pumanaw na po yung nagpalaki sa kanya. Pero if they're still there, the adoptive parent themselves actually is the one who's going to fill out the form and ask for the adoption of the legal adoption ng bata. Basically, yung ginawa yung batas na ito at saka ang ating adoption law in general is now administrative, meaning hindi po sila dumadaan sa korte anymore. Since 2022, yung adoption process natin, even the domestic adoption process, and definitely itong rectification of simulation of birth ay administrative in that basically pupunta po kayo sa DSWD, sa Regional Authority for Child Care.
basically pumunta po sa munisipyo, tapos puntahan yung DSWD office doon, and they will guide you through the process without having to go through court. So mas straightforward siya, and then any questions, very personal po yung sitwasyon nito. So it's actually sit down with the DSWD, the regional authority officer, and then they will actually walk you through the process and guide you even through the filling out of the forms. So gusto po talaga ng gobyerno, gusto po ng proseso natin na maging madali sana itong proseso. So it's really the willingness to do it, and then yung pag-submit lang po ng documents. Paano sir kung may magkontra ang kamag-anak? Kung may kontra, Oo, sa adoptive parents, halimbawa may kapatid na na legal, tunay na anak. Lumaki na yes. sila at siyempre may mamanahin nung pinaprocess na kanya nung adoptive Parents. child Oo. ay kumontra yung tunay na anak. that can be an obstacle kasi actually sa ating batas, if a child is over 10 years old, they can object to the adoption of another child. So that can be an obstacle talaga. So it's also basically po family dynamics po yan. Kung mayroong objection in that way, they would be the ones in a position to oppose. Okay. And then also normally, if kung pupunta naman po tayo sa domestic adoption, which is a similar in some ways is a similar process, generally kung may mag-asawa, they must jointly adopt in general. Kunyari, meron po silang adopt na bata, hindi naman po pwedeng yung husband lang mag-adopt or yung wife lang mag-adopt ng bata unless biological child po niya yung sarili, yung gusto niyang i-adopt na born outside of marriage, and then gusto mong bigyan ng legal status yung bata, you can adopt the child para mabigyan siya ng legal status without the consent of your spouse. But in general, kung mag-a-adopt po kayo, kailangan with the consent of the children ninyo who are over 10 years old, and also with the consent of your spouse. Other than that, wala naman pong ibang makakapag-object except the biological parent. Of course, kung yung biological parent, sabihin niya, hindi ko naman inabandon yung bata, hindi ako pumapayag, that parent can definitely object to the adoption. Pero pwede ba, attorney, na i-process yung adoption na walang alam yung biological parent? In general, pwede ito only if there was abandonment. Kung, for example, you're able to establish when you apply for the adoption na matagal na pong walang contact from the biological parent, umalis siya tapos hindi na niya binalikan yung bata. If you're able to establish that, in the case of abandonment, you can dispense with the consent of the biological parent. But if there is no consent on the side of the biological parent, then the child will not have been declared available for adoption in the first place. So kaya nga po merong proseso muna that the child must be designated by our gobyerno po natin na available po siya for adoption. Kasi kung meron naman po lang magulang, baka yung magulang ay hindi lang kaya sa ngayon na alagaan yung bata, but it's actually not willing to have the child put up for adoption, may ibang proseso tayo. May mga ibang pagtutulong naman na mabibigay doon sa pamilya without severing the parental bond. May mga nag-a-adapt po, attorney, na hindi pinapaalam sa bata na adopted siya. Iyon po ba ay bawal? Hindi naman po. For example, nangyari all of this legal na proseso, nangyari lahat ito nung maliit pa yung bata, sanggol pa yung bata, na-adopt siya. Actually kasi ang nangyayari sa atin ay mag-i-issue po ng bagong birth certificate yung gobyerno. And dun sa birth certificate, na yung adoptive parents are the parents of the child. And then yung lumang birth certificate ay i-archive po yan. So it can very well be that yung bata will not be aware at hindi po yan bawal. Dahil in part because yung gusto ng batas ay hindi tratuhin ng iba yung bata from biological children. That this is real parentage, this is real parenting, and in line of that, the adoption proceedings are inherently private.
Private po siya. So kung hindi sabihin ng magulang, ay hindi malalaman ng bata. Kaya of course, nangyayari rin yan very often sa cases ng binanggit natin kanina, yung simulated birth. Yung, but it can also happen in the legal process. So in a way, it's up to the parent to tell the child, and that's a personal decision on their part. And maybe it's something that they can do while the child is young or as the child is growing up. May ganitong situation, attorney. Yung parents ay medyo marami na siyang anak. So, nung mga anak ulit siya, alam niya nang hindi niya na kaya, pinamigay niya yung anak niya. Pinamigay niya yung anak niya. Okay. So, ano lang itong word of mouth? Walang papel. Verbal. Ngunyan, ngayon, yung anak niya, siyempre may nag-adapt. Oo. Hindi niya alam yung nag-adapt kung sino. Lumaki yung bata, naging maayos naman ang buhay. Naging maayos na rin ang buhay nitong nagpa-adapt. Ngayon, ay gusto niya bawiin yung anak niya. Kakasuhan niya yung nag-adapt. So, anong mangyayari dito, attorney? Ano ang mangyayari sa anak? Pwede niya bang kunin? Or sino may rights na ngayon doon sa anak? Well, kung merong birth certificate in the name of yung nagpalaki, ang presumption is that person is the parent. If the biological mother wants to prove that the child is really hers, pwede siya mag-file ng kaso. Pwedeng mapakita from DNA na actually the child really is hers, and that can be proven. And if it's established that way, then yung batas will uphold her rights dahil sa ating batas po ay the parent is if the person is proven to be the parent, meron siya yung may karapatan. But it would require a court case. But of course, kung wala pong papeles na binigay po yung bata pero yung birth certificate is still in the name of the biological mother, then it's very clear that the child would have to be returned if the child, of course, is a minor still. Kung hindi na po minor na edad yung bata, wala na pong child custody involved dito. Ang nangyari, attorney, pagkagaling sa hospital, pinamigay agad. So, basically, ang birth certificate ay nakapangalan noon sa parents na nag-adapt. So, kung ganun po, pwede po siya mag-file ng kaso. Of course, baka hingiin na lang na mabalik sa kanya yung bata. Pero, in any case, kailangan na mag-file ng kaso para i-cancel yung old birth certificate. Yung birth certificate na doon sa nag-adopt, yung nag-ampon. Kailangan po mag-file ng kaso para i-cancel yung birth certificate. Otherwise, ang presumption po ng batas ay kung ano yung nakalagay sa dokumento, yun po yung totoo. Pero like I said, mapapatunayan po talaga yan dahil mag-file po siya ng kaso to cancel the birth certificate. Humingi siya ng court order na kunan ng DNA yung bata, mamamatch naman agad-agad. I mean, it's with effort, pero mamamatch yan talaga is by categorically na the child is biologically hers. Pero attorney, ang yung sitwasyon ay siya po ang nagbigay. I mean, ipinamigay niya yung bata. Nagbago lang isip niya. Nagbago lang ang isip niya pagdating ng panahon. Yes. Well, in that case, yung defense can also, the other side can defend, of course, na inabandon yung bata. So magkakaroon po ng court question yan on whether or not the child should go back. And that's also why, actually, yung situation na binanggit po ninyo, that's very much what would be covered by the amnesty. So, if people who are covered by the amnesty, mag-apply na po sila para maging legal na yung kanilang adoption. Ayun. At hindi na maki-question sa ganitong paraan. Pwede ba sila, attorney, mag-apply na hindi nakakaalam yung biological parents? Yes, it is possible, especially if it is part of their application na mayroong abandonment on the part of the biological parent. Kasi of course, the idea is that if the biological parent abandons the child, hindi na nga mahanap yan, hindi na nga, iniwan na nga niya, kaya hindi na kailangan yung consent. Kasi typically, yung sticking point is,
you usually need the consent of the biological parent except if there is abandonment. And then that's from yung binigay po ninyong sitwasyon, this would fall under abandonment kasi inabandon nga tapos tinurn over na yung bata. So, sa case na ito, I would suggest na mag-apply sila for the amnesty para unassailable na legally by no matter if somebody someday files a case, ay malinis na adopted na yung bata. At Okay. legal ito. Uy, Attorney, ano po mga uri ng adoption dito sa Pilipinas para po sa kalaman ng ating mga tagapakinig? Okay, there's different ways of approaching that. One po ay merong iba-ibang proseso at meron namang pwede mo makategorize, meron din iba-ibang relationship. Mhm. In terms of proseso, meron tayong yung tinatawag na inter-country adoption where the adopter is based overseas, Correct, i-adopt po nila oo. yung bata na nandito sa Pilipinas. Meron tayong domestic adoption na pareho silang nasa Pilipinas, tapos i-adopt nila under our local laws. Tapos meron din yung binanggit ko na rectification of simulation of birth na nagkaroon ng pag-aampon na on paper lang po, tapos ngayon inaayos po para maging legal yung adoption. Yun po yung tatlong process. In terms naman po of yung relationship, meron pong yung relationship na adoption by basically of a child who's not related. Merong dineclare po ng DSWD natin, ng ating authority for childcare, na yung bata can be adopted. Meron din, pwede din naman po na adoption by of a relative. Kung medyo close relative, pwede mo pong ma-adopt yung bata. And that happens a lot. Or pwede rin po yung adoption of somebody na even adult adoption, na even though hindi na minor edad yung bata, dahil lumaki yung person na ito dun sa bahay na gusto mag-adopt sa kanya, gusto niya ma-formalize na anak niya ito, that can be done. And then also yung step parent adoption where may anak yung isang asawa and then gusto siyang i-adopt ng either the husband or the wife of this couple. So basically adoption po of a unrelated person or adoption of relatives. Medyo broadly you can categorize it that way. Well, marami pa tayong katanungan sana, attorney, kaya lang medyo umabot na sa oras para tayo ay magpaalam. Pwede ba tayong part 2 sa usapin na ito, attorney, sa susunod na linggo? Sa susunod po, sir, we can, I'll be happy. Baka po may tanong yung inyong nakikit na mga viewers at listeners. Baka mahandaan nila. We'll be happy to address that. Or in the meantime, as I said before, we can also be reached on questions sa lawyerphilippines.org, aming website, www.lawyerphilippines.org. Kasi, attorney, itong mga pinag-uusapan natin, ito ay kumbaga nangyayari pero hindi natin binibigyan ng pansin. Oho. No? Kasi akala natin okay lang basta Verbal. verbal adoption. Maraming ganyan kasi sa Pilipinas eh. Ang adoption puro verbal lang eh. Oo. Pero walang legal. That can have consequences. So maganda na po na ma-inform yung mga tao so that they can make decisions. Attorney, maraming salamat po sa iyong mahalagang oras at impormasyon na binigay sa ating mga listeners sa buong Bicolandia at sa buong Pilipinas, sa buong mundo na nakikinig at nanonood sa atin. Maraming salamat po. Pagpalain ka ng Panginoong Diyos. Maraming salamat rin po, Sir Ronnie, Sir Rico, at magandang umaga ulit. God bless, attorney. God bless, attorney. Yan mga kapatid, napakaganda na napag-usapan natin, ano? Ayan po. Tsaka marami pa tayong dapat na matanong. Matutunan, matanong. Kasi marami talagang ganyan, ng mga adoption kasi At saka may mga abandoning of child. Actually, marami akong kilala. May mga kilala tayo na ganyan ang problema. Yun na nga eh. Kasi nga, inabandon na. Siyempre, mga kinalaunan, yung pala, nagbago ang isip ng magulang. Siyempre, yung nag-adapt ay nagkaroon na ng feeling attached doon sa bata. Tsaka sa mga susunod, pag-usapan natin yung, kasi ngayon meron tayong mga kilala na pagdating sa hatian, inapi naman yung adopted. Yun na nga. Hindi kinalala ng mga totoong anak.
Adopted ka lang niya kahit legal lang adoption. Legal yung papel. No, in fact, mayroon akong kilala na wala talaga siyang pinamana. Uy, grabe. Oo. Kahit legal ang adoption niya, walang pinamana sa kanya ang mga magkakapatid. Kaya dapat malaman natin kung ano ang tamang proseso at kung ano ang nasa batas. Ano po yan? Ano yan? Abangan nyo po sa ating mga susunod na pakikipag-ugnayan sa ating pong magaling na attorney. Oo, sa susunod hong Thursday, sa susunod na Wednesday, I think Wednesday. Wednesday ba Oo. si attorney? So sa susunod mga kapatid, maghanda na kayo ng mga tanong, mga ganyang katanungan kasi babalik ko si attorney Britannico sa susunod na linggo. I-announce ko natin kung kailan. Mga kapatid, yan po si Attorney Francesco Celestial Britannico. Pambira, apelyido pa lang, pangalan pa lang. Talaga Espanyol. Tsaka sky is the limit. Oo, Celestial Celestial eh. Tsaka pambira, pag tayo ay kausap natin si attorney, nagiging bro din ang ating... nakakahiyang magsabing solamente. Kaya ka lang sir, nunal. Maraming salamat. Attorney Francesco Celestial Britannico, head lawyer of Francesco Celestial Britannico Law Office na makikita sa Makati City.